Mga kapuso, kamusta naman ang budget ninyo? Kaya pa ba? Nagtaasa na naman kasi ang presyo ng mga bilihin. Ako, i-alam mo to, isda, gulay, at ngayon pati na rin sili. Ang anghang ng presyo niyan ngayon. Kaya heto, at kamustahin natin kung magkano ang presyo ng sili sa lugar ng mga kapuso natin. Alright, tingnan natin. Ito, Ate Susie, sabi ni RS Salangad, Aha. ito, libre lang po. Ay, taray. Pitas lang sa gilid ng bahay at pwedeng manghingi. Aba, makapunta nga dyan. No? Alam mo, usually, Kaya ang mga tao meron talagang sili at saka kalamansi Sa sa bahay, bahay. Oo, yes, kaya oo. very good ka dyan, RS. Eto naman, kay Annalisa sabi niya, 500 po dito sa GMA Cavite. Cavite, 500 pesos. Ang kilo. Per kilo. Oo, so Per usually naman, bibili ka naman maramihan kung meron kang tindahan, meron kang food business. Pero Yeah. generally, pag pa isa-isa, hindi ka bibili ng At isang kilo. speaking of Ayun! pa-isa-isa. Yes, perfect. Ayan, Ate Susie, sabi ni Romalyn Fabra, 5 piso, isang piraso. Shucks, di ko ma-imagine yung kaliit-liit na sili na yun, 5 piso na. Alam niyo mga kapuso, kahit mahal ang sili sa ilang pamilihan, pwede pa rin tayong makapagluto ng budgetarian Yun. na ulam na may anghang. Yan naman, isi-share yan sa atin ng food explorer na si Chef JR na nasa palengke ngayon. Good morning, Chef! Morning, Chef! A blessed morning, Ma'am Susie. A blessed morning, Brother EA. Tama kayo dyan. Hindi pwedeng kahit tumataas na yung presyo, isa-sacrifice natin or i-compromise natin yung sarap ng ating mga niluluto. Pero bago natin i-share sa inyo yung isang masarap na vegetarian recipe natin, eto muna, price check tayo kasi nakita natin yung mga comments ng kapuso natin sa online. Up to 500 pesos yung tinataas. Pero dito ngayon sa Juliana Wet and Dry Market, dito po sa QC, ito yung ating labuyo na dating 80 to 100 pesos. Dito mas mura ng kaunti kesa sa Cavite, 350 to 400 pesos lang po. Yung ating pansigang naman na dating 50 to 60, 180 pesos to 200 ang per kilo. Yung dahon ng sili na dating 150 yung isang bundle, ngayon po yung ganito karami, 400 pesos na po karami, kamahal yan. So, saktong-sakto dun sa mga kapuso nating may tanim, good job sa inyo. Pero ito, yung iba pa nating gulay, kagaya nung ating ampalaya, makikita natin, 50 pesos, ngayon po 200 pesos na ang presyo niyan kapag bibili ninyo sa palengke. Yung talong naman natin, 60, ngayon 130 to 150 pesos na. At yung sitaw natin, 50 dati, ngayon ay 180 ang per kilo. So, generally speaking, totoo po, nagtaas lahat ng mga kagulayan dito. May ilan-ilan, yung kamatis natin, mababa pa rin. Pero siguro para mga 80 to 90%, sabi nga natin kanina, at least 100 to 400% yung itinataas ng mga presyo. At ito naman, bibigyan ko nga kayo ng isang masarap at sulit na vegetarian ulam. Para masarap pa rin, ma-enjoy pa rin natin yung maanghang na flavor, ika nga, or napampainit sa ating mga katawan. Gagawa tayo ng chili garlic chicken. Stir fry lang ito, so mabilisan lang mga kapuso. We have everything prepped up here. So pag sinabi nating stir fry, dapat nakaprepare na tayo dyan para rekta na, dire-diretso yung ating galaw. So we have hot pan. And then unahin lang natin yung ating onions. Yung onions natin, medyo nagtataas na rin yung presyo niyan. Yung ating garlic. Okay. At ito mga kapuso, habang sinasangkot siya natin, yung ating mga pampalasa dito, habol na rin natin yung ating leeks. Ito makikita ninyo, may ilan akong display dito. Ito yung ating mga quick tips. Paano natin mamamaximize yung ating mga sili, lalong-lalo na po during the time na mas mababa siya or mura siya. Ito, meron tayong ginagawa dito. Ito yung supply namin sa restaurant ngayon. We are doing lacto fermentation. Or in short, sa Tagalog po, binuburo natin yan. So salt lang to, meron tayo dyang bawang, makikita nyo, just to add, siguro sweetness lang din doon sa end product niya. Meron po yung pinya. At syempre, pinaka-main dyan is yung ating sili. What you can also do is turn it into chili garlic or chili oil. Pag mas may pangproseso pa kayo, what you can do is, lalong-lalo na pag gantong mainit pa rin yung araw minsan, idadry natin yung sili. And then, yan. Sa una, pwedeng maging chili flakes yan. Pag meron kayong
tool na pang pulverize dyan, you can turn it into chili powder. At ito, sakto na. Ang sarap na nung amoy nung ating mga panggisa dito. Let's put in our chicken. Okay, let's season this with some salt and some pepper. And ito yung pang-thicken natin. We have here cornstarch at saka oyster sauce. Lagyan lang natin doon ng oyster sauce pa. Then yung ating chilies. Siyempre yan yung magpapaangas doon sa ating recipe. We can also add in yung ating dried chili flakes. And then yung parang pinaka-sauce natin. Okay. Dahil chicken breast yung gamit natin, this would basically take us siguro mga 3 to 5 minutes lang, especially pag mga ganito kainit na or kalakas na kalan. Pero pag sa bahay, mga bigyan nyo to mga 5 to 8 minutes. Alright, eto naman. Siguro bibigyan na natin ito mga 2 minutes pa. And makakapag-serve na tayo ng budgetarian ulam for 250 pesos mga kapuso. Pwede na po kayo makapagpakain ng at least 3 to 4 persons. Makikita niyo yan, no? Sulit na sulit. Kompleto ang flavors niyan. Maumami, maanghang syempre. Balanse yung lasa. Perfect na perfect. Para sa mga gantong medyo nagtataasan yung mga presyo. And of course, sa mga sulit na recipes at mga tips, laging tumutok. Babalik po tayo ulit dyan, mga kapuso. Kita-kits po ulit. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.